punong kahoy na luma. Tapos nung nag-drain na siya, nung tumulo na siya, kinuha mo uli. Yan yung kinape mo. Parang ganito siya, yung Turk. Parang ganun yung lasa niya. Lagyan natin dito sa ating malupit na stand. Yung ba nag-aantay tayo? And then so ito yung sitwasyon dito ngayon sa labas. So kalmado pa rin. Doon nasa loob naman tayo ng ilog. No, kalmada ang mga tropa ngayon dito sa Angkorahe. Merong isang barkong dumaan kanina, no, nag-Angkorahe siya, bagong dating din yun, kulay orange din, tanker. Mas maliit lang na konti sa amin, bagong dating yan, kaninang tanghali. Kasi may isang barko doon, isa, dalawa, tatlo, parang pangatlo na siya. Nansag. Bale yung tinuturo niya dito sa tutorial na pinapanood ko, paano magkabit ng quartz dun sa yung parang malalapad na tiles na parang marble dun sa lababo, paano magkabit. So meron akong brief idea kung quartz ba o malaking tiles ang ipapalagay ko sa lababo namin kapag nagpa-start na kami magpagawa. Kapag nandun na ako sa scope of works ng kitchen, meron akong babalik ang tutorial kung paano ginagawa para kapag yung tao naggagawa na doon sa bahay na pinapagawa namin is meron akong idea, naiintindihan ko yung logic ng ginagawa nila. Kasi number one, mahirap pag nagpapagawa kayo, lalo na kung kayo lang naman ang magpapagawa on your own, mahirap na ginagawa siya nang wala kayong idea. Hindi mo alam, hindi mo ma-justify kung tama ba o mali yung ginagawa ng tao kasi nga hindi mo alam. That is the reason I invest my time aralin kasi simula sa katapusan 5.5 months na ako. I've been studying 2 days per week regarding construction. So, ang dami ko nang natutunan in a span of 5 months regarding sa pagpapatayo ng bahay. Kaya even yung sa blueprint, meron na rin akong idea kung paano basahin yung ibang parts dun sa blueprint. Kaya kumbaga hindi ako out of place kapag ginagawa na yung bahay. Although meron naman akong tsuhin na architect, pero at least meron akong idea about dun sa ginagawa nila. Ang pinakaayaw ko kasi yung inuutakan ako ng ibang tao. It's because hindi ko alam yung isang bagay na yon. Yun yung pinakaayaw ko, yung nauutakan ako ng ibang tao. Gusto ko bago nila ako mautakan, alam ko yung ginagawa nila. Siyempre, yung alam natin na medyo So aside sa pinapanood ko siya, kapag sa tingin kong importante yung tinuturo niya, meron akong sariling notes. Gumagawa ako ng sarili kong notes. Ayan o.
Magawa ko ng sariling notes ko. Adhesive Pioneer. Nagawa ko ng sarili kong notes. Ngayon, natulad nito, yan o, yung quartz, yung tinatawag na fascia kasi, yung fascia daw is yung tiles na nilalagay sa gilid ng lababo. So, for he able to put it, ididikit niya kasi yun. Kailangan niyang lagyan ng alambre. Ayan o. Tapos yung alambre, dinikitan niya ng mighty, ito yung material na ginamit niya. Ayan o. So, ano yung sabi niya? Ayan, tayo natin. Para maabot niya yung mga pakong inilagay natin. So ngayon naman, yung ating lababo, mga boss, kita nyo, pinakuhan ko yan ng mga concrete nail. Ito, marami yan. Ang ginamit niyong, ayan o, nansag. Nasaan yung niya kanina? Ayan o. Itong ginamit niya is Pioneer nansag. So, yung pinandikit niya, doon sa alambre, papunta doon sa quartz, na pinutol niya na ikakabit sa gilid ng, ito kasi yung gilid ng lababo, para maikabit mo daw tong quartz na to. Yung quartz kasi mabigat, para siyang marmol, no? Para maikabit mo siya sa gilid, kailangan may support. Yung support na ginawa niya, naglagay siya ng alambre. Tapos yung alambre, dinikitan niya ng Pioneer Nansag Epoxy. So, in this way, meron akong idea kung ano yung materials or ano yung tools na gagamitin ko para sa ganitong scope of works. So, ang ginagawa ko, ayan. And then, lalagyan natin siya ng pangalan. Asa na? Ayun, nawala yung folder ko. So, for me to able to know yung material, ayan. Asa na yun? Ayan o, Adhesive Pioneer. So, buksan natin siya. Ito yung notes ko, katulad nito. Cement mix. Ayan o, kunyari cement mix. Ano ang cement mix? Ayan o, papakita ko sa inyo. Paano daw, anong measurement? Ayan o, 20 liters of water. 1 cement, 2 buhangin, 3 graba. Class A, 3,000 PSI para sa mga poste. So, yan ba matututunan mo kung kung iba ang profession mo, 'di ba? Hindi. So, magse-self-study ka. And I think lahat naman halos na nagpapagawa ng mga bahay nila, nagse-self-study sila para at least importante na nalalaman natin kung paano nila ginagawa yung ating future house, 'di ba? So, ayan yung mga notes ko simula nung yan yung mga notes. So, today, ayan nga, Adhesive Pioneer, magagamit to dun sa yan, lalagyan ko siya ng notes. Ayan, lalagyan ko. Adhesive Pioneer brand. Nansag Epoxy. O, ayan, lalagyan ko ng label. Ako maglalagay ng sarili kong name para hindi ko siya malilimutan. Ayan, Nansag Epoxy for the use lagyan natin can be used to bond in any surface. Ayan na, meron na akong idea. Ngayon, kapag gagawin na itong ganitong trabaho at kailangan ko ng ganitong materyales, meron na akong idea, 'di ba? So, Nansag Pioneer. Bakit maganda siya? Kasi nga, yung pinapanood natin na YouTube, ginagawa niya, trabaho niya. So, yung trabaho niya, sinishare niya sa atin. Yun naman ang purpose din talaga ng pag-YouTube, 'di ba? Is to share the information to other people.
Now, likewise, syempre, may target nga na kumita ng pera doon sa YouTube. Pero likewise, in the first place, pag nag-YouTube ka, hindi ka pa naman talaga kikita. Kailangan talaga may dedication ka doon sa ginagawa mong vlog. No? So, ayan na yung reminders ko. So, may reminders na ako sa Adhesive Pioneer. Alam ko na tong materialis na to. Bibiling ko lang siya sa pagkailangan ko. No? So, ayan, tuloy natin yung panonood. Boss, ito yung ating lalagyan, yung ating quartz. So, ito yung ating kitchen. So, ayan, nakikita nyo mga boss, meron na tayo naka-prepare. So, alas 4 na. Maliligo na muna ako. Kasi baka mamaya, 5 o'clock or 5:30, biglang magtawag na. Mag-prepare ng combination ladder. No, maligo muna ako kasi baka alas 4 na ng hapon. Baka mamaya 5 o'clock to 5:30 baka magtawag na ng tao. For standby for mooring kasi mga 1 oras lang daw doon na kami sa puerto. Although meron naman kaming combination ladder dito sa port side, naka-ready na yan. Pwede nang umakyat ang piloto dyan. So either magpe-prepare kami ng mooring. So maligo muna ako. Makalipas ng 3 minuto tapos na ako maligo. So ayan, makalipas ng 3 hanggang 5 minuto tapos na tayo maligo. So sandali lang ako maligo dahil bukas maliligo na naman tayo. So pag ganito kasing alas 4 na kapag nag half day kami or pag Sabado, Linggo kasi, Sabado half day, Linggo walang trabaho kung nasa angkorahe kayo or underway kayo. Pero pag nasa puerto kayo or standby na kayo, so wala yun, makakancel yun. Nangyayari lang yung Sabado half day at Linggo walang trabaho sa Greek flags, sa mga Greek na barko. Kapag underway, it means underway, tumatakbo yung barko papunta kayo sa isang puerto, or nakaangkorahe na standby lang yung barko. So wala namang gagawin, nakakapag half day Sabado. Pag Sabado half day, so tulog ako alas 12 ng tanghali, gigising ako ng mga alas 2, alas 3. Pagdating alas 4, makakapag-workout na ako, makakapag-cardio na ako. Kaya dito, ayan, meron akong listahan dito ng list nung cardio ko. Yung calorie intake ko per day. So, tanghali, dating na alas 4, nakakapag-workout ako. Pagdating ng Linggo naman, walang pasok, makakapag-workout ulit ako. Kasi ang duty ko is 8. Kapag naka-duty ako, 8 to 12. So pagdating alas 12, pahinga na ako. Kapag dayman naman ako, walang trabaho, mas pabor. Ngayon, hindi naman ako nakakapag-workout kasi nga, baka mamaya biglang magtawag. Ang oras na sinabi is alas 6 ng hapon ang pasok. So hindi namin alam kung 5 o'clock magtatawag na. So maaabala yung pagwo-workout ko. So hindi na ako magwo-workout niyan. Kapag alam ko na enough yung time ko at kontrolado ko yung oras, at alam ko na walang movement yung barko ng Sabado ng tanghali hanggang Linggo, yan, sigurado makakapag-workout ako niyan. Kapag alam ko, basta alam ko sa duty ko, malalaman niya, maintindihan niya yan kapag yung iba sa inyo naging marino in the future. Merong kasing araw na alam niyo yung oras niyo. Kapag alam niyo yung oras niyo, magagawa niyo yung mga routine niyo. Isa na doon yung routine ko na pag nagka-cardio. So itutuloy ko lang yung pinapanood ko para maghahantay lang tayo ng tawag. Although nakapag-biskwit naman ako, nakapag-kape, kahit tawagin ako, kahit wala pa akong hapunan, okay lang. No? So tutuloy ko lang yung aking panonood ng construction videos. So mga boss, so ayan, meron naman na tayong share sa inyo isang mabilisang tutorial video na naman.
So 5:30 na ng hapon. 5:30 na. Wala pang tawag sa telepono. So kakain muna ako. Kasi para malaman ko kung anong balita sa baba. Kasi mukhang wala pang balita sa pasok. Kasi kung may balita na yan, dapat nagtawag na yan eh. Or baka na-adjust yung oras. So kakain muna ako. Para malaman ko kung anong balita sa baba. So ang balita, alas 9 pa raw ng gabi ang pasok. So nagbago from 6 o'clock ng gabi naging alas 9. So kakain muna ako. Kain tayo. So, bale, ang latest na balita, yan nga, kumain ako. Ang sabi nila, alas 9 pa raw ng gabi. So, mag-a-adjust uli. Pero, if pumasok mo na alas 9, hindi pa rin kami mapupusoy. So, yung mapupusoy, abangan nyo yan sa YouTube channel ko. I-explain ko ano ibig sabihin ng pusoy sa barko. Ibig sabihin ng pusoy. So, pumasok man ng alas 9, siguro pinakamatagal na yung bago matapos duty namin, tapos nagwardya namin. Kumbaga, hindi masasagasaan yung ano. Kasi, kunyari, ang duty ko 12 ng gabi hanggang alas 6, tapos nagtawag ng alas 9 ng gabi. So, oras ng pahinga ko yon. Dapat alas 12 pa ako ng gabi lalabas. Ng madaling araw hanggang alas 6 ang trabaho ko. Pero tinawag na kami ng alas 9 kasi nga, didikit na yung barko. Pag didikit na yung barko, ang lahat ng crew naka-standby. So either duty ka or kakapahinga po pa lang or natutulog ka, standby kay lahat. Masasagasaan yung mga nagpapahinga. So ang term nun, yun yung tinatawag na pusoy. So ang duty namin is 6 to 12 ng gabi. Kung bumunot man ang angkla ng alas 9, hindi pa rin kami mapupusoy. Kasi nga, tawag dito, pasok siya dun sa duty namin. So dahil maaga pa, alas 6 pa lang, 3 oras pa kami maghahantay. I-enjoyin ko muna yung view sa labas. Lalabas tayo doon kasi nga gusto kong maglagay ng duyan, gusto kong tumambay sandali at nagtimpla ako ng naginit akong tubig, nagtimpla ako ng Nesquik. So mag music ako doon sa gilid and then mag-inom tayo ng Nesquik para ma-enjoy natin yung view sa gilid, no? So tingnan niyo yung view natin sa gilid. So dyan ako tatambay, sa port side ako tatambay, maglalagay ako ng duyan. Para makarelax tayo ng konti. Kahit mga mga more than 30 minutes lang ako tatambay. Para makalanghap lang tayo ng sariwang hangin. Then, nasan na yung ko? Ayan. Meron akong Nesquik dito. So, magtimpla lang tayo ng ito Nesquik gusto ko kasi nga walang masyadong to. May matamis na tong Nesquik eh. Hindi mo na kailangan maglagay ng sugar. So, timpla tayo ng hot chocolate. Kasi pagdating sa hapon kasi malamig na yung simoy sa labas. Kaya masarap magkape sa labas. Or mag hot chocolate. Nagkape na ako kanina eh. So hot chocolate na lang.
makakapagduyan na tayo. Makakapagduyan na tayo habang umiinom ng kape or ng hot chocolate. Cheers! So, yan. Tapos na tayong mag senti-senti dun sa port side sa gilid. And naubos ko na din yung aking hot chocolate. So, itutuloy ko lang yung yung habang naghahantay ng oras kasi baka 8:30 magtawag na sila. Naka-standby lang tayo sa cabin para anytime pwede tayong tawagan. Kasi dito lang naman ako tumatambay palagi. Itutuloy ko lang yung panonood ng ating mga construction video kay Idol Julie Ems. So habang kasi the day is not yet ended, so kailangan natin continue yung mga dapat nating matutunan for the day.
So, magandang gabi mga tropa. Bali, alas 7, nag-testing na ng makina. Nadinig ko na nag-vibrate yung barko, and then nakita ko na sila boss nando na sa forward. Nag-start na sila magbira ng angkla. Bali, kasi dito sa Mississippi River, pag nag-anchorage kayo, dalawa yung angkla na hinuhulog, port and starboard. So, binibira muna nila yung port side, and then I think bibirahin nila yung starboard side. Naka-ready naman yung gangway namin. Ayan o. Naka-ready na yung gangway combination. So aakit na lang yung piloto dyan mamaya. So magre-ready na rin ako kasi baka bigla na lang kaming tawagan. At least naka-ready na ako. Ganito ang ginagawa ko pag nasa barko. Pag alam ko na mayroon ng standby, hindi na ako kailangan tawagin. Inaalam ko rin kung ano nangyayari. Kaya maganda rin may bintana ka talaga eh. Kasi dito pa lang nakikita ko na kung may ginagawa yung mga tao. So, hindi, itong camera ko, yung camera na ginagamit ko ito, kaso lang, puno na yung SD card, so nagta-transfer ako. Ayan, yung video natin for today, yung video natin for today, inabot na ng halos 20 gig. So, makakapusin ako ng kakapusin ako ng memory, nag-transfer na ako. Kaya itong cellphone ko, isa ginagamit ko ngayon. So, ito yung cellphone ko. Ayan yung ginagamit ko pang vlog. Sira na nga yan, nabasag na yun. So kulay blue na yung screen nya. So ayan, nagta-transfer ako. Magbibihis na muna ako kasi baka biglang magtawag sila, no? So yan, papasok na kami. Hindi ko na yan mabibidyohan ngayong gabi, yung pagpasok, kasi nga madilim, hindi nyo rin makikita. And kapag tumakbo kami, papatayin yung ilaw niyan pagka tumakbo na kami. So wala rin ako makakaptured. Sa umaga na tayo kukuha ng video. And kapag bitaw, doon na lang ako kukuha ng ating video footage. So ayan na, nakabira na ng angkla. Kanina, nakaharap kami sa kaliwa nitong barko na to. Ngayon, nasa kanan namin itong barko. Ngayon, nasa kanan na. Kanina, ang unang binira nila is yung port side anchor. Ngayon, from starboard anchor. Habang binibira nila, kumakanan kami. Kaya ngayon, hindi mo masasagi yung barko. Malapit lang kasi yung barko na yan eh. Although, may piloto na ata eh. Hindi ko lang nakita kanina. Hindi ko lang nakita kung anong oras umakyat piloto. Pero tingin ko may piloto to eh. Hindi naman kasi pwedeng umalis sa area na to na wala katang piloto. Basta nung nag-angkorahe kami, kasi nag-angkorahe kami rito, hindi ko duty yun eh, hindi ko nakita. Pero mostly dito, ilalagay ka ng piloto, siyang mag-aangkra, siyang mag-a-anchor ng barko. And then, magbibira ng anchor din hanggang sa makaalis, dire-diretso na. So ayan, nagbira na siya. So yung barko dito sa bulk sa kaliwa namin, nasa kanan yan kanina. So, libre na yan pag tumakbo ng diretso. Kasi didiretsoy namin to. And then, mga 1 hour, mga 7 miles daw yan sabi. So, kung 7 knots ang takbo ng barko namin, 1 knot is equal to 1 nautical mile. It means 1 hour, nandun na kami. Pero tumatakbo kasi ang barko namin ng mga nasa 12 knots. So, siguro mga 10 knots lang itatakbo nito. Nasa loob kasi ng ilog eh. So, ayun, hindi pa nagtatawag eh. Nandito lang ako sa cabin kasi naghahantay lang ako. Kasi mas madali kang mahanap kapag nasa cabin ka. Hindi naman ako mahilig tumambay doon sa TV room unless na lang trip ko yung mga pinapanood. So, habang naghahantay ako, yun nga. Ito, continue ko lang yung mga dapat kong gawin until, although gabi na, pero hanggat may oras pa ako. Yun, pero ngayon, duty ko na rin kasi. 6 to 12 nga yung duty ko. Hanggang sa matapos duty ko mamaya. Kung dire-diretso pasok namin hanggang magdikit kami sa terminal. So by 12 o'clock, dire-diretso lang kami. Makakapahinga kami ng 12 o'clock. Ayun, nandun sila sa starboard side. Nakikita ko nagbibira. Hindi nila nakikita rito, pero nakikita ko sila. Binibira nila yung angkla sa starboard side. So, antayin na lang tayo ng tawag. Kasi ayan, ganyan no. May ilaw pa, nakikita nyo pa yung deck area namin. Pero mamaya, pag tumakbo na yan, papatay na yung ilaw nyan. So, wala na rin makikita yung camera natin. Unless na lang yung tatakbuhan ng barko is napakadaming liwanag or may mga buildings, yan makikita nyo. Pero yung ganito, sa gabi, hindi na yan makikita ng camera. So, by morning na tayo kukuha ng video footage. So, yun, abangan nyo na lang sa umaga.
So, tapos na yung ano ko, yung duty ko. So, alas 12 na ng gabi. Then, nagdala lang ako ng gatas tsaka ng biskwit. So, mga alas 12:30, alas 12 na ngayon ng madaling araw. So, mag-internet lang ako ng mga 30 minutes kasi magme-message lang ako sa asawa ko. And then, magpi-Facebook tayo ng mga 30 minutes habang minom ako ng gatas tsaka ng biskwit. Pin natin. Pantay yung tankers. Kapag connected without internet, antayin natin lumitaw. Ngayon na. Connected without internet. Then, punta tayo sa Chrome. Exchange. Yan yung connection. Marlink. So, may password na ako dito. And then, online. Offline to. I-online natin. Online. So, pag nakakonect na, ayan, connect. Iko-connect ko muna siya. So, ang budget ko na lang is meron na lang akong $61. So, ang budget ko hanggang bukas is ito. So, hanggang 59.2 na lang ako. Dapat ang internet ko, may 61 ako, 'di ba? 61 yan. So, hanggang 59 lang dapat ako. Kasi ang budget ko is 6.4 per day. So, ganyan ako mag-budget ng internet para alam ko kung hanggang saan ako mag-internet lang. Kasi kung ubusin ko internet ko, wala na akong gagamitin sunod na araw kasi may budget lang siya. So, hanggang 59. Kapag nag-59 na to, stop na ako. So, it's around $2 lang yung gagamitin ko kasi nag-internet na rin ako kanina. So, connect lang natin. Tapos, titingnan ko kung mabilis. Kapag mabilis ang data niya, ipapara ko siya kasi obserbahan ko muna siya. Ayan o. Yun sa total. Kapag mabilis to, ayan, nakakonect na o. 10 seconds. Lilitaw yan. Ayan o. O, ayan na siya. 45 KB. 45 KB. Ayan. Kapag biglang nag 5 MB kagad yan, mabilis yan. Pero pag mga ganyan KB, ibig sabihin, hindi mabagal lang ang kain. Kasi merong time itong Marlink, napakalakas kumain. Kapag nagka-internet na uli kami ng first day of the month, pag nag-connect ka, grabe ang kain, ang bilis talaga. Pag bukas mo, 5 MB kagad ang lilitaw, 10 MB kagad. Ito tinan mo, 248 KB pa lang. Kasi hindi pa naman ako nag-i-internet totally. Pero may messenger na ako. May messenger na yan. So ito yung yung isa sa latest ko. Yung latest vlog ko na si Hellas Fighter. Ayan o, mapapansin nyo, meron na siyang ads. Yung ads niya, Tagaytay Highlands by Mabel Sental. So parang real estate property yung advertisement niya. Ayan o, yung advertisement ko. So ayan siya. Ang page kasi, kapag malapit ka nang ma-monetize, hindi ka pa na-monetize, nilalagyan ka na ng ads. Sa YouTube account kasi natin, kay YouTube, monetize na yung channel natin at meron na tayong pera dun. Meron maliit nga lang, barya lang. Pero meron ng siya, pera. Dito wala pa kasi hindi pa natin nare-reach yung 1,000 subscribers. So nagsisimula pa lang tayo. Actually nung sumampa pa lang ako, tsaka pa lang ako naggawa ng vlog Tsaka pa lang ako nag-start. Kasi itong page ko na to matagal na to Hindi pa uso yung vlogging sa Facebook. Pinagkakakitaan ko na tong page ko kasi dito ako nagnenegosyo. So eto, nagsimula na silang mag-offer ng monetization sa mga vlogs, sa mga videos. Eto, meron ng ads siya. So ayan yung page natin, tandaan niya. CEC Ventures.
And then, yan yung latest natin. Ayan o, may ads na siya. Tagaytay Highlands. Pag nakita kasi ni Facebook na may potential yung page mo, yon, at nakikita niya na consistent ka dun sa ginagawa mo, sa activity mo sa page, lalagyan ka ng ads. Pero ito, may application kasi yan dun, mag-a-apply ka for monetization. So, isi-set up mo yung ano mo. Ito siya, oh. Yung sa taas, ayan, oh. Yung professional dashboard. Ayan, oh. 10% remaining na lang ako, ma-reach ko na yung 1,000 followers. So, yun. Tulungan nyo ako guys, supportahan nyo yung page ko. No? Pero ako, hindi ako humihingi ng suporta sa ano. Basta gusto ko kung may maka-appreciate ng vlog ko, yun. Hindi mo kailangan pilitin yung tao kung di niya trip yung mga vlog mo. So, dito ko natatapusin yung 12:30 na ng 12:30 na ng madaling araw. Dito ko natatapusin yung vlog natin for the day. Yung seaman's life on a tanker ship. So, paano nabubuhay ang isang seaman sa tanker ship sa isang buong araw? So, sa buong maghapon, simula nung umaga pagising ko kanina, kung ano yung nakikita nyo, mostly ganun yung mga routine ko everyday. Then, yun nga, 12:30, pababa lang ako ng konting ininom kong gatas tsaka ng konting biskwit. And then, i-dip na ako kasi inaantok na rin ako. And gigising ako ng 5 o'clock. 5 o'clock ako gumigising kasi nagtitimpla ako ng kape. Ayoko kasi ang pasok ko alas 6, gigising ako ng 6:45, magmamadali ako. Ayoko nang ganun. Hindi pwede dati, humahabol ako ng tulog, ginagawa ko minsan 5-30 minutes lang o 45 tsaka ako papasok. Pero ngayon, kahit mas maaga ako, okay lang. Kasi gusto ko yung bago ko pumasok, nakapag-relax na ako kaagad sa umaga. Kasi mamaya pagdating naman ng alas 12 tanghali, pwede naman ako matulog uli. Doon na lang ako babawi. So matutulog na ako guys, and yun, maraming salamat sa mga nanood ng video na ito. Sana suportahan niyo yung aking YouTube channel, and ang goal natin dito sa channel natin is just to document our timeline. Wala tayong plano na yung yung 'di ba, marami mga sikat na nagbo-vlog ganyan. Hindi ko ganoon nakikita yung channel ko. At nakikita ko na hindi ko naman nakikita na sisikat ako or whatsoever. Talagang ang goal ko lang is i-document yung timeline. Kasi temporary nga lang yung buhay natin, 'di ba? At least sa video na ito, kahit ito man lang makita ng anak ko kapag wala na tayo in the future, at least kahit papaano nakita ng anak ko yung mga bagay na naging buhay ko sa barko, na kahit papaano nakagawa tayo ng memories. So kita-kits tayo sa susunod kong vlog, and yun, if you like this video, don't forget to click subscribe button para ma-update kayo, and like, and syempre pakishare na rin sa mga kakilala nyo, kaibigan nyo na kung trip nyo yung mga videos natin. So yun, maraming salamat, and kita-kits sa susunod kong vlog. Good night.